Kanyang anak at kinakasama nito dumulog sa resibo. Nanawagan si Liza na umuwi na ang anak na si Liza matapos nitong sumama sa nobyo papuntang Negros Oriental nang walang paalam. Para kay Liza, hindi raw kayang alagaan ng gusto ng lalaki ang kanyang anak. Lagi po sinasabi sa anak ko na iiwanan niya. Kasi yung lasinggero yung lalaki na yun, ay kaya ayoko dyan eh. Agad na nakipag-ugnayan ang resibo sa City Social Welfare Development Office o CSWDO ng Tanay City kung saan daw naninirahan si Liza. Natunto nila ang bahay ng live-in partner ni Liza. Ayon sa social worker, nasa maayos na kalagayan sila Liza at kanyang panganay na anak. Pero naikwento raw sa kanila ni Liza ang hindi niya magandang mga karanasan noong nasa poder pa siya ng ina na si Liza. Galing po sa kanya yun, yung kwentong pinapatulog sila sa labas ng bahay sa pinapalayas. Na-confirm din po ng partner niya. Tulad ng nasabi ni Liza tungkol sa kanyang anak, may isang bagay din na napansin ng social workers kay Liza. Nung nagkakwento na siya, parang napansin ko nga din po na parang hindi naman sa hirap. Medyo lang pag may mga data na pag inulit mo siya na na itanong, parang medyo hawig-hawig pero mag-iiba na parang ibang version. Pero hindi raw ibig sabihin na hindi kaya ni Liza na mag-alaga ng kanyang mga anak. Sa initial assessment ko po, capable po siya mag-alaga ng bata. I could confidently say na kayang-kaya na lang i-support. Nang bisitahin ng resibo si Liza, taliwas sa mga paratang ng kanyang ina, ipinaliwanag niyang inaalagaan sila ni JR ng maigi. Binibigay niya naman po yung para sa anak namin eh. Hindi niya po kayang hindi suportahan yung anak namin. Sinusuportahan po niya yung gamot, vitamins. Dagdag pa ni Liza, walang katotohanan na tinakas sila ng kanyang kinakasama. Hindi po kami tinakas talaga ni Daddy. Ano po siya, tinulungan niya po ako kay Mami. Ang totoo po niyan eh. Sinasaktan po kasi ako ni Mami. May mga basa po ako tapos yung binato po ako ng basa ni Mami. Si Daddy po, tinulungan lang po ako. At madalas daw siyang mapagalitan. Parang hindi po kami makaintindihan po sa amin. Dahil daw sa nangyaring pag-aaway nilang mag-ina, kinausap na ni Liza ang kanyang kinakasama. Sabi ko, ang hirap na dito, Pwede ba kung isama mo na ako sa inyo? Sabi po ni Daddy, sige, kung kailan mo gustong kukuha tayo ng ticket. Tanging nais ni Liza, makapiling na raw niya sana ang kanyang bunsong anak. Mami, kung nahihirapan ka na sa anak namin, mas mabuti na lang kunin na lang daw namin para di ka na mag-iisip sa mga kakailanganin. Hindi po ako makatulog kasi naiisip ko yung bunso ko po anak. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.